Isama po natin sa ating panalangin ang mga naghandog ng misa, pasasalamat nina MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obet and Mary Ann Maliksi and family, Mrs. Sene Rocafort, Alcantara and family, Lipa Laundry House, Francisco and De Jesus family, Jesus and Marcy Medina, Evelyn Lazaga Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, Etot and Marie Caponitan and family, Che Caponitan and family, Bani Makinis, Rose Caponitan, Manaksa and family, Kira Marie Faith Buenviaje, Teresita P. Benito Erleo and Rhea Marie Buenviaje, Flora de Guzman and family, Virginia Besas, Caldo and Lirio family, John and Yae Morales, Reynaldo and Amelia Bautista, Ruben Villegas and family, Pablito and Imelda Balmes, Rusty Di Pasupil, Mr. and Mrs. Arcadia, Dante and Rich Daniel Tralva, Divine Fresnido and family, Ruben Villegas and family, Pablito and Bing Libuit and family, Bert Montero, Cesar Annabel Feeter, Dionisio John Patrick and John Paul Dionisio, Mark Anthony and Christine Joy Hernandez and family, Francis Sumage and Suazola family, Felicita Velasco, Bori Marilyn Generoso and family, Marilyn Pacheco and family, Ruby Carfio and family, Cherry De Castro and family, Ersando and family, Cabrera family, Dar Santos family, Nelson, Janet, Mika and Janelle Hernandez and family, JP Rans Amoranto, Karel and Jerome Asierto, Rosita Kasunuran, Adelaida Sansebuche, Cesar Ermina Mendoza and family, Claro and Emmy Mendoza and family, Emelita Mandilag and family, Giancarlo Macaraig and family, Girly Estrellado and family. Para po sa natatanging kahilingan ni na Maria Crisel Binato, Lovelyn Mechi Nuevo, Charis Mendoza, CDRRMO Santo Tomas City, Michelle Ang and family, Pamela Lucio To family, Jania Comia and family, Henova Production Marketing, Jonaline, Ronnie Alcantara, G Tycoon Logistic Corporation, Jaya Food Services Incorporated, Jaya Fuel Corporation, Ryan John Bautista, Attorney Carlo Navarro and family, Bioli Navarro and family, Linda Kimo, Kiara Marifaith Benviaje, Teresita Fe Benito Erleo and Rhea Marie Benviaje, Narciso Bautista, Honorio Loyola, Maggie and Carol Staff, Sir Nile Bryles, Elizabeth Encinas, Esther Makatangay and Emma Makatangay, Janice Jobel Gallego, Ronaldo and Celeste Fonsalan, John Leonard Regis and family, Marcelina Niem, Kimuel Sara, Christine Joyce Santos, Ana Lorraine Rehencia, Robert Angelo Candelario, Dr. Ruvold Angelo Lazaga Candelario, Renita Malabuyok, Dr. Virgilio Lazaga, Pedro Lazaga, Lazaga and Candelario family, Emma Dinglazan and family, Etot Marie Caponitan and family, Che Caponitan and family, Makinis Rose Caponitan, Manaksak family, Cesar Ermina Mendoza and family, Jamar Marquis Presentacion Guevara, Mark Anthony, Christine Joy Nelson, Janet Mika and Janelle Hernandez, Minda Santos and family, Eileen Bermudez de Leon,
Florentino and Teresita Cortez, Tristan Michael De Leon, Damon Faye Winchester, Amelie Arezi Arens Besencio, Dennis and Nanette Canyo and family, Danhil Emay Gicafina and family, Romeo and Virginia Canyo Antoy and family. Rodrigo and Maria Teresa Calvento Technology Sourcing Partnership International Incorporated, Lorna Domingo, Jason Liza Zach Aldrich Bryce Gabriel Maximo, Alan and Jocelyn Fanteliano, Michael Elmam Martin Jr., Randolph Sr., Azucena, Attorney Melva and Attorney Elmer Rabuya and family, Gloria Malabanan and family, Vicente Lumban and family, Jacinta Normita Macahia and family, Edwin Myra Castillo and family, Ruby Carfio and family, Marilyn Pacheco and family, Roberto Ross, Cora Dagsaan, Ellen Viray, Jason Mejino and family, Solomon and Zonia Mejino, Renren Manzanero and family, Carl Jerome Alido and family, Jerwin Gonzalez and family, Lourdes Cabrera, Ben and Celeste Maranan and family, Lori Mayer Obida and family, Juliet Mansa and family, Eric Malifol and family, Tez Aberion and family, Angelo Franada and family, Rosalie Fonsalan, Ruby Beneventura, Marvin Beneventura and family, Jennifer and Roberto Cordero, Lance Malvataan, Lenilyn Batitis and family, Joshua and Minerva Malihan and family, Mike Rafael Estela and family, Mario and Meriniam and family, Giselle Vihis and family, Florencio and Thelma Malihan and family, Bonifacio Regalado Jr. and family, Alice Malveda and family, Pamulaklakin Karaan Cruz, Ortilia Fantiliano Rabuya Maximo, Hernandez Zamoria family. Para po sa kagalingan ni Vicky Magpantay, Edgardo Mores, Miguel Manilay, Aida Agno, Marivic Gonzalez, Marquesian C., Enel Pastor, Francis Nervisa, Susan Ong, Celsa Pedraza, Independencia Gonzalez, Roberto de las Llagas, Pasita Cardeñas, Clarita Cardeñas, Manolito Manito, Azucena Rabuya, Zenaida Hernandez, Divine Zeril Clavia Viray, Allen Monzarat, Nenita Dacalos, Manuel Monaale Sr., Zoila Lambio, Hans Allen, Dinglasan, Maria Evelyn Dinglasan, Jembot, Tuando, Rita Folintan, Ruby Angelique, Lazaga Candelario, Teresita Benito, Roniel Diana Aguilar, Celi Carimpong, Julian Andrew, Bernardo Jan Lawrence Bernardo, Camille de Guzman, Gerardo Francisco, Delia Francisco, Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Lucena Montablan, Leticia Mendoza, Jacob Ethan Primero, Raniel Floyd Di Maunahan, Bellaluz family, Elva Antonio Juanito Santos, Maria Amari Mateo, Alexi Gamo Austria, para po sa maagarang pagaling ni na Lolita Mandilag, Napoleon Nieto, Delia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Suazilo Hermilio, Feralta Victoria Feralta, and Marino Thionco, Jacob Ethan Primero, Aferni Chris Villaflor Bangis, para sa kaarawan ni na Olive Regalado, Arian de Talvong Denver, Felicidad John, Lorimer Recto, Victor Leiva. Para po sa mga imaang kapatid na sina
Father Ezekiel de Maculangan, Father Flatun Tolentino, Mark Angelo Regencia, Luis Bienzo, Leonito Jesus Messina, Francisco Mendoza, Mrs. Freddy Consunhi, Dr. Karen Gonzaga, Crestisio Ryan Ian, Leiva Roylan, Navarrete, Marcelino Niem, Jose Malolos, Anastasio Malipol, Bienvenido Conchita Villegas, Melanio Sánchez, Valeriana de Mesa, Rose Basa, Tom Polintan, Analisa Faelnar, Eleonor Malifol, Cerilo Villegas, Florencio Fokyutan, Antonio Dinglasan, Estel Dinglasan, Mariano Dinglasan, Beatriz Gutierrez, Jeff Gutierrez, Edith Comilla, Kenneth Coffer, John Coffer, Emalina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Renato Federico, Ponciano Gonzaga, Ethan Jacob Hernandez, Cynthia Raqueno Monzon, Nico Alcantara, Raul de Guzman, Raul Roberto de Guzman, Ponciano Gonzaga, Joan Bernardo, Ligaya Francisco, Maximiliano Francisco, Percival Francisco, Jerwin Francisco, Maria Bernadette Francisco, Maria Leonora Pamplona, Herman and Antonio Sr. and Delia Antonio, Pilar Kahinhinan, Carlito Malihan, Menandro Falma, Danilo Falma, Marnie Enriquez, John Christy de la Cruz, Tomas Vicente Castillo, Rolando Florencio Reyes, Edwin Atienza, Maximo Marquez Sr., Esteban Atienza, Julian Gomba Jr., Lucia Dizon, Alejandro Maglonso, Dennis Bautista, Roselyn Estelita, Hemihildo, All Souls on Purgatory, Aurora Villalobos, Resurrection Garcia, Margarita Patrocino, Ethan Jacob Hernandez, Martin Rabuya Sr., Rolando Hernandez, Jose Espina, Jose Panteliano, Leonor Bisa, Doctora Florencia Lumban, Ruperto, Matilde, Ricardo, Caridad, Rogelio, Leia, Edith, Resurrección, Jose Abilina, Wilfredo, Erna, Rodrigo, Concepcion, Rosalinda Sabinosa, Leandro Arthur, Lino, Alejandra Rosales, Johnny Caño, Herman and TV James Averion, Braulio Macahia, Elenita Rodrigo, Anacleto Mercado, Arceli Manito, Beneventura Maranan Sr., Eladio Eliodegaria Castillo, Orlando Garcia, Jesus Natividad, Virgilio Soledad Macahia, Marcelino Nie, Monina Iris Simpayan, Chito Guevara, Arnel Gabriel, Anita Gregorio, George Consolacion, Pedro Felix Berto, Concepcion, Jennifer Chito Maximo, Jose Josepa Bienvenido, Herman Luis Restituto, Virgilio Erlinda, Julieta Montero, Apolonia Remedios, Maria Andres, Antonio Pia Anacleto, Alejandro Gonzalez, Alejandro Fangulan, CJ Cueto, Estelito Agarao, Ruby Torres, Efefania Enriquez, Maxima Guevara, Eduardo Alvarez, Patrick Joseph Mangusing, Ariston Mondragon, at sa lahat po ng kaluluwa sa purgatorio. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang iyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pang-awit ng pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa unang Sabado ng buwan. Tayo ay nagtatalaga ng sarili sa kalinisan puso ng mahal na Birheng Maria. Ganoon din, ngayon po ay araw ng Sabado, araw kung saan ating hinihiling ang pagpapagaling ng Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng Sabado, kaya araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ng panalangin ni Santo Padre Pio. Ating hilingin sa Panginoon na tayo ay pagalingin sa lahat ng ating karamdamang pangkatawan, pangkaluluwa, pangspirito, karamdaman sa ating diwa at sa ating kalooban. Ating isama sa ating panalangin ang lahat ng mga naghandog ng pamisa, kasama na ang mga panalangin ng mga pilgrims galing sa iba't ibang lugar. Atin ding ipanalangin ang mga intensyon ng mga mananampalataya at mga naglilingkod sa parokyang ito ni Santo Padre Pio. Kaisa ng ating mga panalangin, isama natin ang mga sumusubaybay sa pamamagitan ng Facebook Live, lalo't higit ang mga matatanda, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa kanila. Ipagdasal natin ang mga frontliners sa panahong ito ng pandemya ng COVID-19. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga OFW, lalo't higit ang sumusubaybay sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Ang misa po natin ay napapakinggan sa radio station ng Archdiocese ng Lipa, kaya ating hilingin sa Panginoon na ang bawat pamilya, bawat pamayanan, lalo't higit ang nakikiisa sa misa sa pamamagitan ng radyo ay pagpalain at bendisyonan ng Panginoong Diyos. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw, kami pinagsasalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw
upang sa pamumuhay sa iyong piling sa kaliwanagan, kami ay iyong maakay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala ng Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga may kasalanan nang nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas, at pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga akong magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di kadumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon din ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga skriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama,
ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Kaya binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay sa lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanaw na siya ng ama ay ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suutan siya ng singsing at panyapak, kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya't magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang araw pong ito ay napaka mabiyaya sa bawat isa sa atin. Una po sapagkat ngayong araw ng Sabado, tayo po ay may paulit-ulit na sinasabi dito po sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio, every Saturday is Healing Day with Saint Padre Pio. Kaya ngayong araw na ito ay mayroon po tayong Healing Mass at Healing Liturgy mamaya pong 9:00 ng umaga.
Ngayon din po ay First Saturday, kaya kasama po natin ang mahal na Birheng Maria, lalo't higit sa ating pagdidebosyon sa kanyang Immaculate Heart. Napakaganda rin po ng araw na ito sapagkat hindi lamang tayo na naririto physically ang nagdiriwang, kaisa po natin ang libu-libong devotees ni Padre Pio na sumusubaybay sa pamamagitan ng Facebook Live. Kasama na po ang mga kapatid natin sa buong probinsya ng Batangas at Archdiocese ng Lipa na nakikinig sa pamamagitan ng radyo ng ating simbahan. Kaya nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo, kayo po na nasa Facebook Live, ganoon din kayo po na nakikinig sa radyo ng Archdiocese ng Lipa. Palakpakan po natin ang bawat isa at ang Panginoong Diyos. Ako po ay nakatitiyak na yung napakinggan ninyong mabuting balita ay alam na po ninyo. Ito po ay bahagi ng Luke chapter 15, kung saan ito po ay naglalaman ng 3 talinhaga. Ang isa po sa 3 ito ay binasa natin ngayon. Ano po ang 3 talinhagang ito? The parable of the lost coin, the parable of the lost sheep, and the parable of the prodigal son. Ito yung binasa natin ngayon. 3 talinhaga na magkakasunod sa Luke chapter 15. Kaya tama po ang obserbasyon ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan. Ano po ang sabi nila? Maituturing natin ang Luke chapter 15 na naglalaman ng 3 talinhagang ito bilang siyang pinakabuod ng buong mabuting balita. We can consider Luke chapter 15 as the summary of the entire gospel. At bakit hindi po magiging buod? Ito po ay naglalaman ng pinakamalalim na katotohanan tungkol sa Diyos. At ano po ito? Ang katotohanan ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na ito ay ipinamamalas niya sa pamamagitan ng kanyang habag at ng kanyang awa. Tamang-tama po, tayo ay nasa panahon ng Kwaresma o ang 40 araw na pag-aayuno natin bilang paghahanda sa pagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mabuting balita natin ngayon ay naghahanda sa atin upang ating tunghayang mabuti ang katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Kaya naman tayo ay nagkakaroon ng lakas ng loob na magbalik loob sa Kanya. Tayo pong lahat ay makasalanan. Kaya tayo ay naririto sapagkat tayo ay humihingi ng tawad sa Panginoon at humihingi ng tulong sa lahat ng ating pangangailangan sapagkat tayo ay nagkasala. Pero bakit hindi tayo natatakot lumapit sa Diyos kahit alam nating tayo ay nagkamali? Hindi tayo natatakot sapagkat alam nating ang Diyos ay puspos ng pag-ibig, awa at habag sa bawat isa sa atin. We are not afraid of God because we are certain of His love. Di po ba kapag tayo ay may nagawang masama, kapag alam nating mahal tayo ng ating magulang, pag nakita nating paparating siya, sinasalubong pa natin, "Inay, itay, nabasag ko po ang plato natin." Hindi tayo natatakot magsabi. Bakit?
Sapagkat alam natin yung kanyang pagmamahal. Pero kung alam natin na kapag sinabi nating nabasag natin yung plato ng ating bahay at alam nating mapapalo tayo, nagtatago pa tayo. Pati yung nabasag natin, itinatago natin. Bakit? Sapagkat natatakot tayo sa parusa na ibibigay sa atin. Hindi ganoon ang Diyos. Kaya tayo ay may lakas ng loob palagi na lumapit sa Kanya kapag tayo'y nagkakamali. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kung atin pong titingnan ang mabuting balita natin ngayon, makikita po natin kung anong uri mayroon ang puso ng Diyos. What is in the heart of God? Anong mayroon sa puso ng Diyos? At pwede po nating itabi kung anumang uri ng puso mayroon tayong mga tao na isinasalarawan ng puso, hindi lamang ng alibughang anak. Huwag po niyong iisipin na yung lumayo lamang sa ama ay yung alibughang anak. Hindi po. Kahit yung panganay na anak na binabanggit sa mabuting balita, ang puso rin ay malayo sa ama. Kaya pagsasamahin na natin ang dalawang ito, yung puso ng panganay at yung puso ng bunsong anak, bilang larawan ng puso ng bawat isa sa atin, na kapag itinabi sa puso ng Diyos ay ibang-iba. Ibang-iba. Sapagkat ang puso ng Diyos ay puso ng Diyos at ang puso natin ay puso ng tao. Ano po yung makikita natin sa puso ng Diyos? Una po, makikita natin na ang puso ng Diyos ay pusong marunong magpalaya. It is a heart that knows how to liberate. Kita po natin sa talinhaga ng hiningi ng bunsong anak, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. Alam po ninyo sa kultura ng mga Hudyo, kapag hiningi mo ang mana mo habang buhay pa ang iyong magulang, parang sinasabi mo na, Ama, mamatay ka na sapagkat gusto ko nang kunin ang mana. Di po ba ang mana ay kinukuha lamang kapag patay na yung magulang, no? Hindi po maganda na buhay pa ang magulang ay nag-uusap na ang mga anak kung papaano hahatiin ang mana. Ito po yung nangyari sa mabuting balita. Buhay pa ang ama, hinihingi na ng bunsong anak ang kanyang mana. Akala ba natin nagalit yung ama? Hindi po. Ibinigay niya ang gusto ng kanyang anak. At pagkatapos nga nito ay nagpakalayo-layo ang anak at nilustay ang kayamanan sa lahat ng hindi magandang bagay. Inyong tingnan mga pinakamamahal kung gaano igalang ng Diyos ang kalayaan natin. Kahit pa yung kalayaan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya kapag tayo po ay nabagsak sa kasalanan, huwag po nating sisisihin ang Diyos. Hindi po, tayo ang pumili. Yung kalayaan natin ang pumili sa kasalanan. Ang tanging ginawa ng Diyos ay igalang ang kalayaan natin. Igalang ang pagpili natin. God respects our freedom. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpalaya. Sapagkat ang natura ng pag-ibig ay nangangailangan ng kalayaan.
Kapag tayo po'y hindi na malaya, hindi na po yan pag-ibig. Kahit po sa kasal, ano pong hinahanap naming mga pari kapag kami nag-i-interview? At sa mismong oras ng kasal, yun pong tinatawag na consent. Sumasang-ayon ka bang maging asawa ang lalaki o babaeng ito? Ikaw naman ay sasagot ng oo. Sa interview, tatanungin namin, sigurado ka? Hindi ka tinutukan ng baril? O hindi ka binantaan ng magulang dahil nagdadalang tao ng babae? Hindi po, Father. Malayang-malaya po kaming nagpapakasal. Okay, tuloy ang kasal. Bakit? Sapagkat may kalayaan. Ang pag-ibig ay palaging kumikilala sa kalayaan. Hindi katulad ng bunsong anak. Ang puso niya'y hindi malaya sapagkat punong-puno at alipin ng mga bagay ng mundong ito. That is why even the most precious in his life, he was able to throw away yung mamanahin sa magulang, pagkatapos ipagbili ay nilustay sa mga bagay na walang kahalaga-halaga. Bakit? Sapagkat ang puso'y hindi malaya. Pero wag nating iisipin na yung bunsong anak lamang, kahit po yung panganay na anak. Yun hong panganay na anak ay yung tipong mabait na anak, hindi gumagawa ng masama, tumutulong sa magulang, pero sa huli, anong pakiramdam niya? Alipin. Kung inyo pong napakinggang mabuti yung sinabi ng panganay na anak, ay kawawang-kawawa rin po. Bakit? Ang sabi niya, lagi ninyo akong kasama, ginagawa ko lahat ng gusto ninyo, pero ni isang hayop na pwede naming patay at pagsaluhan ng mga kaibigan ko, hindi ninyo ibinigay. Aliping-alipin. Kaya yung panganay at yung bunso, parehas ang puso, walang pagmamahal sa ama. Aliping-alipin. Pero ang puso ng Diyos ay pusong mapagpalaya. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay malayang pag-ibig. Mga pinakamamahal, tingnan po natin ang puso natin. Ano po ang dapat nating kalagan para tayo ay ganap na makalaya? Pwedeng yung puso po natin ay nabibigkis ng tanikala, ng galit. Kaya tayo po ay bigat na bigat ang pakiramdam. Pwedeng tayo ay nabibigkis ng tanikala, ng kagustuhan nating maghiganti sa mga taong gumawa sa atin ng masama. Kaya hindi tayo makadama ng tunay na kasiyahan. At sino po yung mga tao na dapat nating palayain sa puso natin? Mga taong nakasakit sa atin, mga taong masama ang loob natin, mga taong nagchichismis sa atin, mga taong hindi tapat sa usapan sa atin. Sino-sino yung mga taong dapat nating palayain? Mga pinakamamahal, hilingin natin sa Diyos na ang pag-ibig natin ay maging katulad ng pag-ibig ng puso ng Diyos. Pag-ibig na nagpapalaya at malaya. When our hearts are free and our love liberating, it is only there and then where we will experience the joy of being children of God. Free of everything, slaves of nothing and no one, liberating and liberated
by the love and the mercy of God. Para sa mamaghandog na sobre, pakilagay na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Pinisimong lubusan na nagawa kong pagsuwat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming pagdiriwang ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iyong iniuukol upang pagtimpiin kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasagip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukhay kanyang damayan. Ngayon iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Si si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen. Hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Isaalang-alang po ang taong pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang pag-ibig ng Diyos
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubos nawang manaig sa aming kalooban ang tinanggap naming banal na pakikinabang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, ating pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming pinagkakatiwalang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo'y aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ilang patalastas. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na 9 ng umaga. Ang ating pong parokya at pambansang dambana ay naglulunsad ng scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maari po kayong makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles
upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magwisik na holy water. Mula sa altar ay darasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Maraming salamat po. Pakihawakan po lahat ng mga religious articles na gusto nyong pabindisyonan, kasama na po yung iba pa ninyong mga kagamitan, katulad ng inyong mga bags, lahat ng laman nito, mga passports, application letters, mga gagamitin sa examination, kasama na po yung mga pictures ng mga mahal nyo sa buhay, na ngayon may karamdaman o naghihingalo na inyong itinataas sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Lahat pong ito ay ating gagawaran ng bendisyon. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito sa panalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ang kasunod po nating misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Ito po ay healing mass natin at pagkatapos po nito ay gaganapin ang healing liturgy. Kung sakali po na mayroon kayong mga mahal sa buhay na hindi pa rin po makapunta dito dahil sa kanilang edad o dahil sa kanilang karamdaman, ang Pambansang Dambana po ay nag-isip ng pamamaraan para ang pagpapagaling ni Santo Padre Pio ay makarating kahit po sa mga hindi makapunta dito physically, dahil na din po sa community quarantine na mayroon tayo dulot ng COVID-19. Kung mayroon po kayong mga mahal sa buhay na mayroong karamdaman at nangangailangan ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio, pwede po kayong kumuha ng healing bundle sa may pamisahan po natin, sa may likodan o sa atin pong mga souvenir shop. Ito po ay naglalaman ng oil ni Padre Pio na ginagamit po naming mga pari kapag naghihiling liturgy, kasama na po yung maliit na estatwa ni Padre Pio na hinahawakan po namin. Ganoon din ang gloves ni Padre Pio at ang istampita ni Santo Padre Pio na naglalaman ng official devotional image picture ng ating pinakamamahal na Santo Padre Pio. Ang healing bundle po ay pwede niyong kunin sa may pamisahan o sa atin pong mga souvenir shops. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.